course, we've talked about a few things na, nako, kulang pa yung oras natin. Of course, ang dami-dami na nating pinagdaanan together. But one of the pinaka-downsides, actually, ng family life natin was when Mom had 2 miscarriages, diba? In the span of 5 months. So. We were in Boston kasi din. The first one, and then when we got back, the second one. How was it? What was the feeling like? It was very, very painful. Talagang matindi yung sakit ng puso. Na talagang yung came to a point na parang kine-question mo na anong klaseng Diyos ang magbibigay ng ganong klaseng napakapait. Kasi namatayan. It was a death in the family. But sabi ko nga in the end, lahat ng bagay may dahilan. No? So, hindi ko pa alam kung bakit. At yun ang din sinabi ko to Mama, no? When the second time I whispered to her while she was laying on the bed, and I told her, sabi ko sa kanya, we're gonna have 5. We'll have a basketball team. So, okay lang to. We were able to go through that. But now, sinasabi ko, siguro kung natuloy yung dalawang yun, wala na si Frankie, wala na si Miel. Exactly. At siguro diba? kung ano ang kalungkutan mo at that time, or nating lahat at that time, yun naman ang kinasiya pagdating ni na Frankie and Miel. Tsaka ang interesting doon, nung dumating na si Frankie at si Miel, yun na si Frankie, ang first name niya Simone. And yung Hebrew word daw sa Bible ng Simone is God has heard. Dad, nung lumabas nga si Frankie sa hospital, nandun tayong lahat. Nung lumabas siya sa tiyan ni Mama, talagang... Ikaw ang unang nakakita sa kanya. Oo, dahil ayaw mong tumingin, Dad. Oo, dahil natatakot ako sa dugo. Oo, pagtingin niya, ganun siya. Ay, natumingin, ito na yung chance, di ba? Konting moment lang yun mga 1 second lang yun. Naku, mamimiss mo pa. And you had a great career, Dad. Actually, at the time, as a lawyer, paano ba nagbuhay ang bago ng isang Kiko Pangilinan since your first 2 kids, well, 3 kids arrived in your life? Well, ang sa akin, gusto nating isipin, yung mga magulang, gusto namin isipin na kami ang in charge. Pero sa totoo lang, ang nagdidikta ng buhay namin kayo. In that sense, no, na mga anak. Yes, and sa akin, I don't mind. Not at all. No? Talagang, dahil dumating kayo sa buhay namin, palagay ko nagkaroon kami ng mas parang napuwersa kaming maging responsable. We had to be responsible, we had to be, role models. No way will I allow my children to be disappointed by their parents. So one of the reasons actually na ganito rin kami at mahal na mahal kayo is because you were and still are 100% hands-on daddy. He goes the extra mile, Dad. Totoo yan. He really does more than is expected or asked of a father. And talagang nakikita ko yon even with baby Miguel, from me hanggang sa pinaka-baby namin sa bahay. Naalala ko with you, grade 5. Nag-a-attend na ako ng parents-teachers. PTA meetings school sila. Performances, lahat yan. At consistent nga naman si Dad sa bonding with us 3 girls. At talagang nakalagay pa pala, Dad. Ano bang nakalagay sa wallet mo? At ngayon ko lang nalaman yan. Hindi. Pinakikita ko sa'yo. Hindi, kanina mo lang pinakita. Sige na, Dad, pakita mo, Dad. Oo na yan. Naku, Dad, huwag mo na pakita to. Nakakahiya. Ayan, si Grace. Bobcat. Si Frankie, si Miel. Tapos sa loob, May braces pa ako dyan, Dad. meron pa. Ito yung, sabi nga nila, wallet ba yan o photo album? Oo, mas marami pang picture sa pera. Wala nga pera eh. Ayan. Yes! Picture ng pamilya, si Sharon. Ano naman, Dad? Ayan, parang photo album. Ayan si Frankie, Miel, Mom Frankie, Miel, Mom Miel. Ay, ang dami-dami. Nasaan ako? Wala. Hindi, kinuha nila. Oh, kinuha nila. Okay, mamaya natin pag-uusapan. Ayan. Joke lang, Dad. Joke lang. Ayan. Okay, Dad. Did you get this also from Lolo Donnie? Ang makipaglaro sa mga kids. As in, ikaw talaga yung pinaka-number 1 nilang playmate. Tama yan. Kasi nabasa ko somewhere na sa mga bata, especially yung 0 to 6, napakahalaga nung laro. That's how they create, that's how they learn how to focus, how to think, how to, relate with others, yung para naglalaro. So kasama ako doon sa laro. Minsan nga, sila yung teacher, ako yung, di ba? Ako yung estudyante. Pangalan ko pa nga, Frederick.
Tapos si mama mo, si Sharon, is si Jam. No? Tapos sila yung teacher. Tapos, ang daya, kasi pag ako sumasagot, mali ang sagot ko. Pag si mama ang sumasagot, laging tama. Sabi ko, ba't ganun? Tapos, Alam mo, ako daw naughty. Sabi ni Frankie, "You're very naughty, Frederick." Sabi ko, "Jam is very behaved." Sabi ba't ganun? No? Tapos teacher, tapos I also use that as an opportunity para ma-review si Frankie. speaking of that, Dad, syempre hindi lang ako ang may gustong sabihin sa'yo. Papahuli ba ang mga baby sisters ko? Hindi. Kaya abangan ninyo ang ginawa nila for Dad sa pagbabalik ng Simply Casey.